cannot disregard the Supreme Court ruling. Because if we do, we may be courting a contempt order from the Supreme Court and a possible constitutional crisis. Not to mention a very dangerous precedent. If we proceed with the impeachment trial in defiance of a unanimous and binding decision or not, the Supreme Court remains as the final arbiter of all constitutional issues. Let me say that again. The Supreme Court remains the final arbiter of all constitutional issues, lest we want to destabilize the framework of our government. We must respect and honor the Supreme Court of the Republic. Supreme Court at interpretasyon nito ng konstitusyonal na hangganan sa impeachment process. Kung bibigyan niya siya ng oportunidad, handa siyang tupdin ang kanyang dakilang tungkulin at hayaang magsalita ang ebidensya. Ayon pa sa nakababatang Tulfo, aakto siya kasama ang mga kapwa-senador upang panindigan ang mandato sa kanila ng saligang batas kapi ng public accountability habang ang Senado at Kamara ay co-equal sa Supreme Court kaya hindi anya ito tama. Sa kabila ng pitana ang Korte Suprema at nirerespeto nito ang unanimous decision ng Korte na nagdeklara na hindi konstitusyonal ang impeachment complaint ng House. Ay susuko ito sa judicial wisdom ng Supreme Court upang mapanatili ang sistema ng gobyerno na ang Korte Suprema ang natatanging hukom ng konstitusyonalidad ng mga aksyon ng ehekutibo at lehislatibo. May panahon anya na hindi pinakikialaman ng Korte ang isang politikal na kwestiyon kaya ito ay isang complete climate change sa bisperas ng pagbubukas ng 20th Congress.